Good morning. Beginning this year, I will try as much as possible to focus my reflections on the first reading. Because if you go to Mass almost every day, you hear the same gospel, and most likely you hear the same reflection on the same gospel. Kaya kuminsan ang reaksyon nyo, narinig ko na yan eh. No? Sa totoo naman po, kahit naman po ako bilang pare, nahihirapan na rin na magbigay ng homily on the same gospel year in, year out. Nahihirapan, hindi ko sinasabing nagsasawa, no? Nahihirapan. That's why, beginning this year, I will try that we reflect on the first reading. Now, there are days that it may not be possible. Because you see, if you go to Mass every day, you will hear also the same first reading every other year. Yung gospel sa daily masses, the same yan, year in, year out. But the first reading, they change every other year. And now, since yesterday, we listened to the readings from the first book of Samuel. And the prime character in the first reading today is Hannah. Hannah. Now, simple lang po yung kanyang kahilingan. Lord, bigyan mo ako ng anak. Bigyan mo ako ng anak. Kasi siguro, alam nyo na sa isang mag-asawa, isa sa mga kahilingan ay anak. Lalo na sa mga Hudyo. Sapagkat ang mag-asawa na walang anak ay nakakahiya. Nakakahiya. Kasi ang tingin nila parang sumpa. Mag-asawa ka, pero mag-asawa kayo, pero wala kayong anak. Baka may ginawa kayong hindi kalugod-lugod sa Diyos. That was the mentality. That's why in her prayer, no, sabi nga napagkamalan pa siyang lasing kasi the way she was praying. Sabi sa kanya ni Eli, ang aga-aga, lasing ka, no, sa first reading. But Hannah was just very emotional in her appeal. Lord, bigyan mo ako ng anak. Bigyan mo kami ng anak. And ito pa, no, sa kanyang pagnanais na magkaanak, sabi ni Hannah, Lord, pag binigyan mo lang ako ng anak, yung anak na ibibigay mo sa akin, iaalay ko sa iyo. Iaalay ko sa iyo. Hindi ko siya paiinumin ng alkohol, hindi ko gugupitin ang kanyang buhok. In other words, meron siyang panata na ang kanyang anak ay ihahandog niya sa Panginoon. And I think that is also a basic message to us. Number one, the number one message is be like Hannah in her persistence. In her persistence. Huwag kang susuko sa pagdarasal. Huwag kang susuko sa paghingi. May awa ang Diyos. Ibibigay niya kung ano ang iyong kailangan. Hindi kung ano yung gusto mo, kundi kung ano yung kailangan mo. Kasi tayo kuminsan, pag nagdasal at hindi agad pinagbigyan, humihinto sa pagdarasal. Nagsasawa sa pagdarasal. Hindi. Magtiyaga. Maging matyaga. At pangalawa, kilalanin natin, katulad ni Hannah, na kung anuman ang ibinigay natin, binigay sa atin ng Diyos, hindi ito para atin lang.
Katulad ni Hana, sabihin natin, Panginoon, ito ibinigay mo sa akin, ito'y para sa iyo din, at gagamitin ko ito para sa iyong kaluwalhatian. Gagamitin ko ito para sa iyo, sa iyong karangalan. It means that we acknowledge that we are not the owner of any blessing that we receive. We are not the owner of the blessing that we receive. Diyos pa rin ang may-ari. At anumang ibinigay niya sa atin, dapat nating gamitin sa kanyang karangalan. Sabi ni Hana, bigyan mo lang ako, iaalay ko siya sa iyo. And at the end of the first reading, nagsiping sila ng kanyang asawa at siya'y pinagkalooban ng anak. At pinangalanan nila itong Samuel. My dear brothers and sisters, God listens to our prayers. God listens to our prayers. Even the most simple one. When you pray, you don't have to say so many profound words. Sabihin nyo lang, Lord, gusto kong gumaling. Lord, gusto kong yung maging comfortable na ang buhay ko. Lord, gusto kong magbago. Simple words. And God will listen to our prayer. Amen.